Hey, mapagpalang araw sa atin lahat, mga giliw kong taga-subaybay ng YouTube channel ni Brother Rilo. Mapagpalang linggo, ngayon po ay linggo na naman at nais nating magbahagi ng mga salita ng Panginoon kahit sa maikling sandali. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito, yaong may kinalaman sa salitang pagsamba. Yung nakaraan po nating tinalakay ay yung the quarantine period, may kinalaman sa quarantine. Ngayon po ay may kinalaman sa pagsamba. Ang pagbabatayan nating mga talata, mga giliw kong taga-subaybay ng YouTube channel ni Brother Rilo, yung kabanata 9 ng Aklat ng San Juan, talatang 31. Sinasabi po rito, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan ng Diyos. Ito yung ating topic ngayong hapon, pagpalain ng Panginoong Hesus ang kanyang mga salita. Yun nga po, nalalaman ng nagsasalaysay na nalalaman nila na ang taong makasalanan hindi pinakikinggan ng Diyos. Datapat kung ang taong ito'y maging mananamba sa Diyos ay at ginagawa ang kanyang kalooban, ito ay pinakikinggan na ng Diyos. Ganun po ang nangyayari sa tao. Kaya po sa kasalukuyan, mga minamahal, once na nakita natin ang tao pagkagaling sa mga sambahan, kapilya, pag tinanong natin sila, mismo tayo, tanungin nila, saan kayo galing? Ang ating isasagot at sagot sa atin ay galing kami sa pagsamba. Pagsamba, sumasamba. Pero ang banal na kasulatan ay tunay na nagpapakita ano nga ba ang tunay na pagsamba? Paano ba ang paliwanag dito ng Biblia? Sa maikling pahapyaw, ang pagsamba po ay mayroong paghahandog, paghahain. Kaya may lugar na pinupuntahan, kahit sa lumang tipan, pag sila ay sumasamba, may lugar silang pupuntahan, nagdadala sila ng mga handog nilang hayop upang doon katayin at ihandog sa Panginoon. Sunugin ang hayop na ito na baka marahil at ito'y katumbas ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. May lugar at may paghahandog. Ang sabi po ng talatang ito ng Juan 9:31 na ang sino mang makasalanan hindi pinakikinggan ng Diyos. Datapat kung siya'y maging mananamba sa Diyos, tunay na pagsamba sa Diyos, siya'y pinakikinggan. Lalo na kung ito'y, sabi nga, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pinakikinggan na siya ng Diyos. Ang pagsamba. Ang sabi ng ating pinag-aralan na mga nakaraan, yung pong mga churches, mga pagtitipon, may mga iba't ibang, kung tawagin ito'y portion, section sa pagsamba sa loob ng church. Una ay yung Sunday school or mga pag-aawitan, merong ganong paraan. Praise and worship ang nauna. Tapos Sunday school kung mayroon. Kung mayroon, pagkatapos noon, tinatawag nating Lord's Supper, yung pag-alaala sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Tapos may portion ng tithes and offering. Tapos may portion na po ng true to life testimony o pasasalamat. At mayroon naman pong panghuli, yung iba ginagawa nga po yung panghuli ay mensahe ng pastor mula sa salita ng Panginoon. Yan po ang nakapaloob sa loob ng kapilya na nababatay sa isang panahon ng pagsamba. Ngunit may makikita po tayo na ang pagsambang tinutukoy ng Biblia, sabi ng kasulatan, ay
ang tao ay hindi pinakikinggan ng Diyos kung ito'y makasalanan. Ngunit dapat kung siya maging isang tunay na mananamba sa Diyos at ginagawa ang kalooban ng Diyos, siya'y pinakikinggan. May paghahandog. Kaya po mga minamahal, ang Lumang Tipan nagpapahayag din na doon sa ang Panginoon nang bababa sa aklat ng Exodus, sinabi niya kay Moises na pabanalin mo sila. Pinaghanda muna ng Panginoon ang mga tao na magpakabanal sapagkat sa ikatlong araw bababa siya. Pinaglaban ng Panginoong Diyos sa utos ng Panginoon kay Moises, pinaglaban ng mga kasuutan ang mga tao at huwag sisiping sa babae para maging malinis. Kaya sabi, magpakabanal muna sila. Magpakabanal sila. Sa Exodus yan. Chapter 19, ang talata ay 10, 14 hanggang 15. Yun po ang sinasabi doon. Papagbanalin mo ang taong bayan sapagkat ako'y bababa. Huwag silang sumiping sa mga babae. Yun po ang may kinalaman sa pagsamba. Kailangan banal ang tao. Kaya nga ang sabi ng Roma, chapter 12, talatang 1, na nakikiusap si San Pablo, kaya doon sabi, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong sarili bilang haing handog, banal, buhay, banal at kaaya-aya o kalugod-lugod sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun po ang pinakatamang pagsamba ng tao. Kailangan banal, kalugod-lugod sa Diyos, at sabi nga, buhay, handog na haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Buhay, ibig sabihin gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. Ito yung sa Biblia na pagsamba ang hinahanap ng Panginoon. Hindi binanggit yung mga ritual na katayuan, yung ating action, kasi po ang tunay na pagsamba sa Biblia, mga minamahal, talagang yukod sa lupa ang tao kapag sumamba sa Panginoon. Ang kanyang noo ay lapat sa lupa. Okay ang nakaluhod din, okay din po. At sila po ay talagang sa Biblia nagpapatira pa, sumasamba. Yun po ang pagsamba. Dito sa Roma, okay na po yung sabi ng San Pablo, ihandog ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi doon na siya nating katampatang pagsamba. Yun po kailangan ganun, may paghahandog nga. Kasi nga gusto ng Panginoon maging banal ang tao pagsasamba sa Kanya. So hindi po natin masasabi ngayon na ang pagsamba ng tao ay basta't nakarating ka ng pagtitipon, mga banal na pagtitipong panambahan, ay nakasamba na tayo. Kasi po sa loob ng church, mga panambahan, ay marami ang mga pagtitipon na may kani-kanyang kaparaanan. Wala po tayong comments doon, kanya-kanya pong pamamahala yan. Ngunit ano ba ang nasa kasulatan? Madalas ay may kulang ang mga nangyayaring pagsamba. Ang iba, mapapansin natin na walang patutuo. Mahalaga po ito, ang haing bunga ng ating mga labi, sabi sa Hebreo chapter 15 o chapter 13 verse 15. Lagi tayong maghandog ng pagpupuri sa Diyos, hain na bunga ng ating mga labi na nagpupuri tayo sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayon po ay patutuo po yung kung paano gumawa ng kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ipapatutuo natin yan. Yung iba naman, ang kulang ay yung mga tinatawag na Lord's Supper. Madalang ang gumaganap ng linggo-linggo sa tuwing magtitipon. Pero yung hindi nakakalimutan, mabuti pa yung ikapo, hindi nila ito kinakalimutan. Yung pag-iikapo, pagbibigay ng mga offering, tithes and offering, makikita natin na mas pinahahalagahan pa nila ito
Hindi baling mawala na yung Lord's Supper, pag-alaala sa katawan at dugo ng Panginoon, basta't nandoon yung ikapo at saka tithes and offering. Kung saan ay para sa tamang makabibliyang kaparaanan ay parang hindi yata tatama. Kasi ang sabi ng Panginoon Jesus, tuwing kayo magkakatipon, alalahanin natin ang kanyang ginawa doon sa krus na pagliligtas sa atin. Kaya palagay ko mas tama na kung pahalagahan natin yung pag-aalaala natin sa banal na hapunan, mga minamahal. Ito po ay suggestion lang ng ating kapatid na Brother Dilo. Kaysa yung iba kasi kahit wala yung pag-aalaala sa katawan at dugo ng Panginoon, ang hindi nawawala yung kanilang ikapo at pagkakaloob. Palagay ko mas nakakalungkot kung magkakaganon. At pinakamahalaga sa kanila ay mensahe. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, sa makabibliyang kaparaanan, hindi ang mensahe ang pinakamahalaga. Kapag po ating binanggit ito sa program ng MC, sabihin natin na narito tayo sa oras na sandali na pinakamahalaga sa gawain ng pagsamba ay ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. Ito po ang pinakamahalaga sa panahon ng pagsamba. Ang pag-alaala natin sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Ano po? At yung mensahe ay pangalawa lang po yun. Kasi kung mensahe minsan ay galing na lang sa ating personal na salita. Ano po? Hindi dapat mula sa salita ng Diyos. Kukuha ka ng isang talata, okay, tapos halos isinara mo na ang Biblia. Kaya po pasintabi. Dapat ang pinakamahalaga ay ang pag-alaala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito po ang tunay na pagsamba. Ano ba ang kalooban na sinasabi dito na sabi rito ng talata natin pinag-aralan, nalalaman natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tatapat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan. Ano ba ang kalooban ng Diyos, mga minamahal? Tingnan natin yung isang kalooban ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Unahin natin, dalawa lang naman to. Ano ang kalooban ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Hesus? Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak, sabi rito, at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ito ang kalooban ng Ama sa anak. Sabi rito, ang kalooban ng Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Yun po ang kalooban ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Sa atin naman ng mga tao, ano ang kalooban ng Ama sa atin? Makikita natin yan, mga minamahal kong kapatid, kaibigan, sa unang Tesalonica, Kabanata 4, talatang sabi rito, 3. Ito po sabi, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Kita niyo po, pagpapakabanal ang kalooban ng Diyos sa atin ng mga tao. Pagdating sa 7, lumundag tayo. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Yun po ang kalooban ng Diyos para sa tao, ang pagpapakabanal. Kaya kung pupunta tayo sa pagsamba, hindi naman tayo ready, at tayo ay nakasiping nung gabing yaon sa ating may bahay, palagay ko kumukontra dun sa salita ng Diyos. Kailangan hain kang buhay, banal, at kaaya-aya sa Panginoon, na siya nating katampatang pagsamba. Kaya nga mga minamahal kong kaibigan, kapatid, kapastora natin, kung nalalaman po ninyo ito na aral ng Biblia, hindi ko po aral to, ituro po natin sa mga miyembro natin. Nakakalungkot. Dalo ng dalo ang ating mga miyembro, samba ng samba.
pero hindi nalalaman na dapat pala ay meron tayong ginagawang pag-iingat. Ano po? Yan po ay biblical at hindi ko po ito sariling aral. Pagpalang araw sa atin lahat. Sabi nga, ang salita ng Panginoon, sabi nga ay masakit man ang hayag na saway, ngunit sabi nga ay mas mabuti pa sa lihim na pag-ibig. Kawikaan 27:5. Sa Diyos po ang papuri, mapagpalang araw sa ating lahat. Ito ang tunay na pagsamba, ang ating naging talakayan sa hapong ito. Pinabati ko na rin po ang ating mga kagrupo sa Kwentuhang Baliwaggenyo. Lahat po kayo, na Sister LV, Sister Ami, Sir Giovanni Labaw, at marami pang iba. Po. Kumusta po sa inyong lahat? Pati na ating mga pastor na nasa Mindanao, Pastor Ben Amaya. Sa Saudi, ang ating mga kapastoran doon, Pastor John Donil Dising, at iba pa nating kagrupo hanggang doon sa lugar ng Canada, Pastor Larry Cortez, no? At iba pa nating kagrupo sa Kamis Masyad Christian Fellowship, pati na sa ating kaibigan sa painting, ating maestro si Brother Edward Oriza na isang artist. Binabati ko ang lahat, Sister Cecil, Brother Fred, Sister Cherry. God bless sa inyong lahat dyan. At maging sa grupo ng Pagala Christian Church at sa BCMC, Head Pastor ng BCMC, ating Pastor Rayan Cruz, at Brother Francisco, apelido nito si Pastor Francisco na Bato Garcia, and Pastor John Navarro, Pastor Art Evangelista, Pastor Anora. Marami tayong mga pastors na nakakakuha tayo ng mga kalakasan sa kanila at dagdag kaalaman. But then most of all, yung Bible po ang sa atin ay magtuturo. Lahat ng nag-aaral sa Bible School, wala pong pinag-aralang aklat na hindi nanggaling sa Biblia. Kaya nga ang Bible is the only book that have the authorization from God. Ito po ang pinaka-the best. Purihin po ang Panginoong Diyos. God bless us all, Pastor Judy Manguera, at sa ating Pastor Nel Mujado, Sister Nelia, sa ating Sister asawa ni Pastor Nel. God bless us all sa inyong lahat. Magandang hapon. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless. Bye-bye.